Umalis na pala yung kapitbahay natin na nagtitinda ng prutas tapos merong pinamana sa atin. Magandang balita ito para sa atin. Marami tayong panggatong. Kaso kasabay naman ito ay meron din tayong aberya. Ngayon ay August 7, araw ng Biyernes. At wala pa rin yung order natin. And nasabi ko naman po in the past episode na sa online ko binibili yung mga raw materials na kailangan para sa aming pagtitinda. Nung July 23 nga ay umorder ulit ako ng 7 kilo of raw peanuts and another 400 pieces nung pambalot natin which is silver package. Ang hindi magandang balita nga ay hindi nag-proceed yung raw peanuts natin. Ewan ko pero bigla na lang nag-cancel. Nung August 5, delivery attempt failed daw kahit wala namang any signs na nag-attempt sila. Tapos yung silver package naman natin hanggang ngayon wala pa rin. Though ginawa ko naman na yung technical process tulad ng makipag-communicate sa customer service support ng delivery team at pati na rin si seller pero wala talaga eh. And to be honest, hindi maiwasang makaramdam ng inis. Medyo nakaka-frustrate pala yung part na gusto mo na siyang mangyari. Kaso sa ngayon wala kang control sa proseso. Kaya magtatanim na lang muna ako ng pechay para meron laging partner yung sardinas na gulay. May 2024 nung gumawa kami ng malaking desisyon na iwanan ang buhay namin sa Metro Manila sa kagustuhang masimula ng paglalahad ng sariling istorya kasama ang munting pamilya dito sa isla. Malinaw sa akin saan ang patutunguhan pero akin ring natutunan na ang buhay ang masusunod kung saan ito idadaan. Kaya naman atin na lamang itong susundan habang dinodokumento ang mga aral at kwento sa mismong proseso nito na siya na ring magiging libro na pwedeng balik-balikan pagdating sa paroroonan. Salamat po sa lahat ng feedback dun sa nakaraang episode natin, Pamilya. Pero gusto ko pong linawin yung pinakapunto ko sa episode na yon. Dahil nga yung magic ng chili garlic yung naging main instrument namin para maging parte ng aming regular na pagkain, ang sardinas at itlog. Kaya naging oportunidad din yun para kami ay magdesisyon na maging unang bagong flavor ito ng ating produkto. Pero naiintindihan ko rin po yung concern ng ilan po sa inyo. Kaya pagtutuunan po namin ng pansin yung parting ito ng kwento. Kumbaga, paano ba namin eksaktong itinatawid yung default naming pagkain. Agaw sa gabi, oh. Tayo magkano? 20. Tayo magkano tali? 20. Tsaka okra, 20. May munggo kayo ito eh? Magkano dito sa maliit eh? 20. Ayun na. Dalawang tali nito, 10 isa. So dito lang muna natin lahat bibilhin sa palengke. Dahil nga naubos na yung mga tanim natin. May tatlong klase ng sitwasyon sa normal na araw namin. Una, yung masyado kaming na-consume ng ibang gawain kaya hindi na namin masyadong nabigyan ng atensyon ang pagkain. Pangalawa, may sapat naman sanang oras. Kaso hindi rin araw-araw sagana ang palengke ng General Luna. May mga araw na wala o kaya kakaunti lang ang dumating na paninda. Kapag ganun, maagang nauubos. Minsan naman masyadong mahal para sa amin. Kaya kapag ganun, kung ano yung nandyan, yun na lang din ang aming kakainin. At yun nga ay yung mga quick and easy recipe tulad nung naipakita ko sa last episode. At ang pangatlo ay tulad nitong araw na ito. Kaya ibabahagi namin sa inyo ang ilan sa aming paborito.
ampalaya, kangkong, pechay, okra, malunggay ng kapitbahay. Actually, para sa akin kahit ano, basta gulay. Ang mga una naming ginawa simula nung lumipat kami dito ay ang magtanim dahil gulay ang isa sa paborito naming pagkain. Sa mga mahihilig talaga sa gulay, di ba kahit ito lang pwede na. Kaso may kanya-kanya talaga tayong gusto pagdating sa lasa. At para sa amin, nagiging mas masarap ito kapag hinaluan ng isda. Kadalasan ay sinisimulan ko ito sa paggisa ng ating paboritong isda. Hindi ko na rin pala hinihiwala yung sauce dahil una, sayang. Pangalawa, malasa ito kaya hindi ko na kailangan gumamit ng bechin. Pangatlo, di ba ang main ingredients ng sauce ay tomato? At sa nakagawian nating paggisa, ang alam ko present din naman ang kamatis. Kaya medyo kompleto na yung mga ingredients natin sa paggisa. Though in a process form. Pero ang importante sa ngayon ay present at malalasahan ito habang nami-minimize natin yung gastos dito, which is yun ang pinaka-importante. Nagustuhan ko yung sinabi sa komento dun sa last episode ng isang pamilya. May mga panahon na kailangan muna isantabi ang ilang bagay panandalian with the least possible negative consequences para lang makaalis sa current situation mo at makarating dun sa gusto mong puntahan. Sakripisyo, pagtitiis at diskarte ay ilan sa mga sangkap na ating kailangan patungo dun sa gusto nating puntahan. Natin yung ampalaya. Kung makikita nyo po, sobrang simple lang nito gawin. In just few steps lang ay meron na tayong ginisang okra na merong itlog, ginisang pechay, ginisang kangkong, sinabawang munggo at ampalaya na pinagsama. At ang pinakapaborito namin ay ito. Col, may tao pa ba dito, Col? Wala na, no? Pwede naman siguro ako manghingi ng malunggay dyan. Manghingi tayo ng malunggay sa kapitbahay. Ayo. Wala na. Nauubos yung kapitbahay natin. Hingi lang tayo ng ilang pirasong malunggay. Maraming salamat po sa malunggay. Malunggay ng kapitbahay. Pagdating naman sa gata, wala tayong problema. Maraming nakakalat dito. Ito nga, may bagong laglag na naman, oh. Medyo matagal na naming hindi ginagawa ito dahil nga nasira yung kultura namin ng niyog kaya medyo matrabaho siyang gawin. Pero dumating kami sa punto na 3 hanggang 4 na beses namin kinakain ito sa isang linggo.
Simula nga nung nadiskubre namin itong ginawa naming chili garlic, bihira na lang po akong gumamit nung traditional na sangkap sa paggisa. Ewan ko ba, pero mas nagustuhan ko yung mahika nitong dala at the same time, di hamak na mas magaan ito sa bulsa. Eto nga ang paborito naming ginataang malunggay ng kapitbahay na hinaluan natin ng miswa. At syempre, hindi mawawala ang mga isdang nagsiksikan sa loob ng lata para ma-afford ng bawat pamilya na hindi kalakihan o kalaliman ng bulsa. Pero minsan kahit anong trick ang gawin mo bilang tao, dadating pa rin yung oras na mauumay ka dito. Kaya para maging sustainable yung ganito, once or twice a week kumakain kami ng aming gusto. Thank you, te. This? At syempre, nandito tayo sa isla, kaya meron tayong access sa mga sariwang isda. Yun nga lang, may kamahalan. Tulad nitong nabili namin ay katumbas na ng 10 lata ng sardinas. Pero walang duda, iba pa rin talaga ang sariwa. Hindi na ako makikipagtalo pa. Lalo na kung na-experience mo ang kumain ng mas maraming beses ng hindi sariwa. Yun bang appreciation natin sa pagkain pagkatapos ng mahabang oras na hindi tayo kumain? O kaya yung lasa ng tubig kapag naglakad tayo ng malayo tapos nakalimutan mo magdala ng tubig inumin. Yung sikat ng araw sa umaga pagkatapos ng isang linggong tuloy-tuloy na pagulan. Ganun talaga siguro ang mahika ng buhay, ano? Parang meron itong dalawang mukha o kaya magkabilang dulo. Sarap at hirap. At kusa itong nagbabalanse na para bang siso. Kapag nasagad yung hirap, sasagad rin yung sarap. Tapos hindi ka rin pwedeng tumambay lang sa isang dulo dahil ang buhay mismo ang babalanse sa'yo.